Bakit ngayon lang? Bakit ngayon pinakawalan ang XRP ETF? Ayan mga ka-crypto, isa po itong malaking tanong. Bakit ngayon lang nag-launch ang Bitwise ng kanilang XRP ETF? Ayon po kay Ginoong Matt Hugan, siya po ang CIO ng Bitwise. Hindi po ito tungkol sa hype, kundi sa timing na finally ay pumabor. Sinabi po niya na matagal nang may solid community sa XRP. Matagal na ring may Lindy effect at matagal na rin pong may real world potential. Pero ang tunay na dahilan ng pagka-delay ay walang iba kundi ang regulatory fear. Dati, wala raw major institution na susugal sa isang asset na may existential threat mula po sa SEC. Dahil dyan, frozen ang adoption. Pero ngayon, ibang-iba na ang landscape. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ang ating kasunod na katanungan ay paano nga ba binago ng kaso ng SEC ang laro? Sa interview, mismong si Ginoong Hugan ay umamin. Hindi kakulangan daw sa tech ang pumigil kay XRP, kundi ang uncertainty. Habang ongoing po ang kaso laban kay Ripple, halos lahat ng mga institutions umatras sa potential partnership. Wala pong kumpanya ang magtatayo ng global financial infrastructure sa network na hindi po sigurado kung illegal ba ang token nito or hindi. Kaya raw literal na napigilan ang mass adoption. Pero noong natapos po ang kaso nitong August, nag-shift or nagbago po bigla ang buong market. Sinabi ni Ginoong Hugan na ito ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na may level playing field sa XRP. May tsansa na po ulit siyang lumaban ng patas. Ngayon ay ano po bang ibig sabihin ng level playing field para kay XRP? Yan, ito po ang importanteng salita dito, ang level playing field. Hindi po nangangahulugan na guaranteed ang success, pero finally, pwede na siyang i-consider ng mga institutions nang walang takot sa legal backlash. Ayon po kay Ginoong Hugan dito, ngayon lang nagkaroon ng tunay na opportunity sa XRP na ma-deploy sa scale na matagal nang pinag-uusapan ng community. At hindi lamang po si Ginoong Hugan ang may ganitong pananaw. Pati po si Saif Crypto. Sa kanyang caption, sinabi rin na ang lusot ang siyang pumigil sa enterprise partnerships. Kaya ngayon nabuksan po muli ang pinto para sa real-world adoption. Isa pong advantage na hindi hawak ng ibang mga tokens. Ngayon ay bakit nga ba critical ang ETF structure? Sa punto po ni Ginoong Hugan, ang ETF mismo ay strategic. Dahil maraming institutions ang kailangan ng regulated exposure, hindi po sila basta-basta bibili ng token sa exchange. Pero sa ETF, simple lamang po. May ticker ka, may custodian, may compliance, at instant investable sa XRP. Kaya raw sila nagmadali na i-reserve ang ticker XRP. Para pag natapos po ang legal cloud, sila ang unang nakaredy. At tama po ang execution. Dahil pag malinaw ang landscape, agad po nilang inilabas ang ETF para bigyan ng high quality exposure ang community at ang institutional market. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin nito para sa institutional money? Yan mga ka-crypto, dito po nagiging interesting ang lahat. Ang XRP ETF ng Bitwise ay pumasok sa market na may $25.7 million trading volume sa first day at saka 107.6 million asset under management. Para sa traditional finance, malakas po na signal ito. Ang ETF ay parang green light para sa mga funds na previously ay hindi po magalaw dahil walang compliant vehicle. Ngayon, officially na kasama na sa XRP sa listahan ng mga regulated digital asset funds. At tandaan po natin, ang mga institutions ay
sumusunod sa Clarity. Kung saan may rules, dito po pumapasok ang pera. Ngayon ay paano naman po maapektuhan ang global finance role ni XRP? Sa pagpasok po ng ETF at pagtatapos po ng lawsuit, nagbago ang posisyon ni XRP sa global market. Hindi na po siya uncertain asset kundi regulated. ETF back ng digital liquidity protocol. Kung may bagong enterprise deals, lalo na sa cross-border payments o tokenized settlements, may direct path ang institutions para mag-allocate ng capital. Ang dating hadlang na regulatory uncertainty ay wala na po. Kung tuloy-tuloy po ang partnerships, maaaring lumawak ang papel ni XRP sa global financial rails. Lalo na ngayon na maraming bansa ang nagmo-modernize ng settlement layers. Ngayon ay ano po ba ang pwedeng sumunod na malaking galaw? Ngayon ang big question po ay ano ang susunod? Ang mga XRP supporters ay naniniwala na kapag nagsimulang mag-flow or dumaloy ang institutional liquidity, mag-iiba po ang dynamics ng market. Ang ETF inflows ay magdadagdag po ng depth. Magre-reduce po ng volatility at nagiging anchor para sa long-term pricing. Dagdag pa rito, may posibilidad na ang ibang firms ay mag-launch din ng sarili nilang XRP products. Tandaan natin ang narrative ng shifting mula sa low-set asset patungong institutional grade digital settlement tool. At sa mundo ng crypto, ang narrative ang siyang unang gumagalaw bago ang presyo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, malinaw po ang punto dito. Hindi po simpleng ETF launch ang ginawa ng Bitwise. Isa po itong long-term strategic positioning. Ayon po kay Ginong Matt Hugan, ngayon pa lang nabibigyan ng pagkakataon sa XRP na maglaro sa parehong field ng ibang regulated asset. At sa unang araw pa lamang, ang lakas kaagad po ng interest. Ngayon, ang tanong na lang ay gaano po ba kalayo ang mararating nito kapag dumating ang partnerships, ang enterprise adoption at ang mas malawak na global use integration? Ang isang bagay lamang po ang sure. Sa taong 2026 or next year at sa mga paparating pang taon, mas magiging intense po ang laban ng XRP sa institutional arena. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.